Nako, breaking news na naman mga kababayan. Attorney Trixie, may matinding pasabog. May mangbubudol na naman. Isang budol na naman ang ginagawa ni BBM. Halaka, reaction po ng sikat na abogado na si Trixie Angeles sa naipasang 2026 national budget ay isa pong malaking budol ito. Kasi mga kababayan, may mga nagsasabi na itong ayuda system at yung na veto na 92 billion ay isang budol lang ito mga kababayan. Grabe! BBM walang ginawa kundi magnakaw ng magnakaw. Halaka, totoo kaya ito mga kababayan? Pati ekonomiya, bagsak na. 59.35 ang kada piso. Kada isang dollar, pag ipinalit mo sa piso, ay 59.35. Malapit nang mag-60. Nako mga kababayan, matindi ang pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas. Tapos ngayon, sa sobrang laki ng 2026 national budget, puro nakaw na naman. Halaka, sabi ni Atty. Trixie Cruz, matindi po ito. Mawiwindang na naman ang Malacanang dito sa sekreto na ibubulgar ng abogadong ito. Panoorin natin at bali-balita po mga kababayan. Yung mga ayuda system ay pang suhol nila sa 2028 national election versus Sara para talunin nila. Naku mga kababayan, matindi. Ito na pong pasabog. Marcoleta, talagang sumabog din dito mga kababayan. Galit na ang taong bayan. Malacanang susugurin na. Halaka, totoo kaya mga kababayan? Panoorin po natin. The President said na, nagtanggal siya dun sa unprogrammed appropriations, pero he didn't mention anything about yung mga increases sa NEP in things like farm-to-market roads, yung health, yung subsidies for healthcare, yung mga pinamimigay as a form of medical assistance, pati yung mga IX assistance to individuals in crisis situations. Tumaas yun. Those are again higher than the NEP. But the President did not say anything about it at hindi niya vinito yung sobra. Opo. So, again, budol na naman. Yung naging desisyon po ng Korte Suprema, no? Kasi nagbasa ako dito sa ilang mga separate opinions. At least merong tatlo rito na merong pinag-usapan patungkol sa unprogrammed appropriations. Una, itong si Senior Associate Justice Marvic Leonen, sabi niya that the increase in unprogrammed appropriations is unconstitutional as Congress can only approve or reduce the budget proposed by the President. Tapos, sabi pa niya rito, as the result, entire 2024 GAA should be declared invalid and that the 2023 GAA should have been reenacted. Dito naman sa sinabi ni Associate Justice Benjamin Caguioa, sabi niya rito that Congress exceeded its authority when it increased the unprogrammed appropriations proposed by the President, describing the move as a deliberate attempt to circumvent the constitutional prohibition against increasing the President's proposed appropriation. Sabi naman dito, he noted that in doing so, Congress grossly undermined the executive's development goals and policy priorities. Meron pang isang justice dito, sabi naman ito, medyo mas malinaw ito sa kanya. Si Associate Justice Ramon Paul Hernando held that unprogrammed appropriations in the GAA are unconstitutional and that the entire amount should be removed. Dito po, mahigit 200 billion pesos, 243 billion pesos ang naratify ng Kongreso. Pero merong 92.5 billion pesos na binito ang Pangulo
dito, no? Binawasan daw yung mga unprogram funds. Pero sa tingin nyo po, swak po dito yung sinasabi po nitong mga Associate Justice po ng Supreme Court, Attorney Trixie? Well, on the matter of increasing the appropriations, oo, malinaw yan sa saligang batas, so walang issue. And ang ano, and pare-pareho actually sila nang sinasabi. Dito, yun yung heart ng issue is to whether or not yung budget itself is unconstitutional dahil pinalaki nila yung unprogrammed appropriations. Pero sure ako, hindi lang dun sa unprogrammed appropriations lumobo yung budget na iyon. In the same way na dito sa atin, lumobo yung ibang mga provisions doon sa sa NEP, kumbaga dinagdagan nila ng budget because doon nga according to Senator Amy, doon tinatago yung mga soft pork. O nakita nyo mga kababayan, sabi nga ni Tito Soto na nagyabang sabi niya, ito ang pinakamalinis na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Nakita ko, napakalinaw. Ayun, nasabon ni Senador Marcoleta. Nagyabang ba naman itong si Tito Soto na bulagaan din ang utak? Na ipinagyabang, ito daw 2026 national budget, 6.7 trillion. Ito daw ang pinakamalinis, pinakaklaro. Ibig sabihin daw, walang kurap daw. Sabi ni Marcoleta, sure ka, Paloma? Paloma, sure ka? Kasama ka ba na nag-review ni BBM? Sure ka na malinis yan, Paloma? Ayun, mga kababayan, binugaan ng sermon. Isipin mo yung flood control, pinalitan lang ng pangalan sa mga ayu-ayuda porsyon na naging taguan ng pork barrel ng mga buhayang ito. Mga kababayan, sasabihin ni Tito Soto, ito ang pinakamalinis na kasaysayan ng budget ng Pilipinas. Nakita ko mismo, lumaki ang mata ko. Lumaki ang mata mo kasi malaki ang kickback. Malaki na naman ang ibubulsa nyo. Yan yung komento na galit na mga Pilipino. Nasawang-sawa na sa kanilang pangbubudol. Kasi si Senador Marcoleta nag-vote. Binoto. No vote. Nakita mo, Tito Soto, may nakitang kakaiba. Itong si Senador ng bayan na matalino na hindi gaya mo. Lus-lus mo. Sabi ng mga komento. Sa sobrang yabang mo, nagkahetot-hetot ang investigasyon ng Blue Ribbon kasama mo si Pinky. Ginawa niyong lot-lot. Ang investigasyon, tignan nyo, walang nangyari. Pangako ng pangako, 20 pesos sa bigas hanggang sa paghuli ng mga politiko. Anong nangyari? Nga, naging ngiwi. Yun ang sabi ng komento, mga kababayan. Binabasa lang natin. Sabi ni Wana, hindi na ako loyalista kasi ayaw ko ng tanga-tanga. Ayan mga kababayan, ayaw daw niya ng tanga-tanga. Dati akong loyalista pero ayaw ko ng tanga-tanga. Kaya ngayon, solid Duterte na ako. Kasi alam ko si Tatay Digong ang the greatest one ever that we ever had. Who became the president of the Philippines. And what did you do? To Tatay Digong, you did to sell him in the ICC. You are a puppet of the ICC. Galit na galit ang mga Pilipino sa inyo. Lot-lot nyo. Sabi ni Ferdinand Topacio ng Tarlac City. Kapit-bahay ni Marcoleta. Ipinagmamalaki ko na si Marcoleta ang dakilang senador. Kaya, Paloma, lot-lot mo. Ayan ang sabi mga kababayan. Galit na galit. Kaya itong si Atty. Trixie, nakikita rin niya na itong 2026 national budget ay isang budol na naman gagamitin nila
para puksain ang isang BP Sara na ayon na rin sa mga magagaling na analista na neutral, itong isasampa nilang impeachment ay lalong magpapalakas po sa puwersa ni BP Sara at Marcoleta sa darating na 2026 national election. Ito, bali-balita ko lang ha, hindi to kumpirmado. Si Marcoleta ang magiging vice-presidente niya para solid, parang pader na hindi nila kayang gibain. Kahit missile, hindi kayang gibain ito. Mga kababayan, pag si Marcoleta ang naging tandem niya, yari na ang mga bangagista na ito. Pati si Trillanes umiiyak na dito. Pag hindi daw gumalaw si bangagista, pulaista, itong mga makakaliwa, itong mga pinklawan, dilawan, wala na, katapusan na ng inyong mga hininga. Ito sabi ni Trillanes na iyakin na kahit barangay tanod, hindi kayang manalo. Mga kababayan, tignan nyo pati siya. O pag hindi kayo gumawa ng action ngayon, papalakas ang papalakas si Sara Duterte. Pagdating ng 2028 national election, tayo ay dederetso sa kubeta na mapanghi. Alaka! Mga kababayan, iyakin na si Trillanes dito. Pati si Trump, tablado kayo. O, tignan nyo, ito si bangagista tablado. Bali-balita kasi yan eh. Tuloy natin. So, doubtless, kasi ang linaw ng saligang batas. So, nakikita natin yung consistency nila, which brings us to the idea that kung iki-question nga ang 2026 budget based on the constitutional caveat, guarantee, na dapat hindi yan mas malaki kesa sa NEP, yung budget should not be bigger than the NEP, then pwede may cause of action tayo against this 2026 budget. Opo, kasi halimbawa, gaya dito ng sinabi ni Senior Associate Justice Leon, Congress can only approve or reduce the budget Correct. proposed by the President. At itugma ko na lang doon sa binanggit sa SONA ni BBM na hindi niya pipirmahan kung taliwas doon sa NEP ang mismong budget, which di ko alam kung ito nga ba ay totoo dito nga po sa 2026 budget, attorney. Meron pa dito yung mga sinasabi rin ni Senador Amy Marcos na yung mga kasi ang unprogram, ang sinasabi rin dito, nagbasa ko sa ilang sa mga opinion dito, ang unprogram, mga unforeseen na mga pwede kang mag-unprogram, mga unforeseen na mga events. Pero yung pagbibigay ng mga ayuda, mga AIX, kung iba pang mga pagbibigay ng ayuda, pasok ba ito sa mga unforeseen events? Bakit hindi na lang inilagay mismo sa budget ng DSW? Ba't nasa unprogram ba? Hindi, ganito yan. Yung unprogram, kung meron kang existing line item budget, pwede mong dagdagan from the unprogrammed. So, kunwari, meron kang project already. Tapos, ang release for that year, kulang. O, let's say, ang ginrant under the budget, out of 100 million, binigyan ka lang ng 60 million para dun sa isang proyekto nyo. Kapag, yun nga, nagkaroon na ng pondo ang DBM dahil nangolekta na sila dun sa mga new taxes and all that, pwede kang pwede silang mag-release provided yung item na yon may line item budget siya in the GAA. So yun lang ang pwede. So unusual nga na mag-identify sila ng mga projects dito sa unprogrammed appropriations. Dati hindi yan nililista. So maaari kang ang nililista yung mga priority lang na pupondohan as long as those priority projects are contained already in the GAA at mayroon silang line item budget. So, ayan mga kababayan, nakita nyo ha. So ngayon po, may papakita ko sa inyo. May papakita ko sa inyo dito, mga kababayan. Itong
itong sinabi ni Trillanes na umiiyak po siya, mga kababayan. Meron siyang sinasabi dito na talagang natatakot po siya. Ito, takot na takot si Trillanes, mga kababayan. Takot na takot po siya na pag hindi kumilos, itong kanyang mga kasama ay katapusan na nila. Dahil papalakas ang pwersa ni Sara Duterte. Ito po ang balita, oh. Mga kababayan ko, ito po sabi, oh. Ayan po, mga kababayan. Ito po sabi ni Trillanes. Oh, mga tangalista, bobolista, mga kobetadista, sadista, kung ano pang mga tawag sa inyong mga bobo kayo. Yan sabi ng mga komento, hindi ko sinasabi ha. Ayan o, sabi ni Petra na utangera sa tindahan ni Aling Maria. Pagbibili, pag may pera, sa tapat na tindahan ni Aling Petra, doon bumibili. Pero pag uutang kay Aling Petra, mga budol, wag ganon. Uutang kayo kung kailan wala kayong pambili. Pero pag may pera kayo, doon kayo sa kabila, budol. Ang sarap nyong tirisin. Sabi ni Juan Carlos, dating supporter ng mga tangalista. Pero ayaw ko na. Nagsawa na ako. Walang mga utak ito. Halaka, grabe. Ito na mga kababayan. Trillanes, aminadong baka ito na ang kanilang huling pagkakataon. Nako, nanginginig. Itong 2026, make a break na to. Pagka hindi mapanagot ang mga Dutertes. Aba, talagang pamilya, tinutumbok niya, tinatarget niya. Itong 2026 ay palakas na siya ng palakas in the lead up to the 2028 election. Halaka, pati si Trillanes nangati na ang betlog. Grabe, pinulikat ng betlog nito, mga kababayan. Yan ang sabi ni tirador ng itlog. Hindi ako nagsabi nun ha. Nagbabasa tayo ng komento. Grabe, takot na takot si Trillanes. Takot na makulong ito pagbalik ng preso. Ito mga komento. Tinatawanan siya. Kabado na ang Judas ng Pilipinas. Ito ang Judas na hindi tumatanaw ng utang na loob. Nung pinuntahan si Tatay Digong sa Davao para ligawan ito na tumakbo bilang kanyang presidente, tinanggihan ni Tatay Digong. Anong ginawa ng Judas na ito? Tinoka si Tatay Digong. Kaya ito, siya ang isa sa mga mastermind po sa pagpapadakip kay PRRD, kasama ng mga loyalista na tanga-tanga, na bangagista. Sabi ni Koy Malaya, balik selda ka ulit, trililing, kahit barangay tanod, hindi ka manalo sa Caloocan. Yari ka na, balik kulong ka na, madaldal ka kasi. Kasi kahit anong paninira ninyo, mas lalo kami lahat ng mga supporters nila Sara, hindi kami ititigil sila pag-asa ng bansang Pinas. Si Tatay Digong makakalaya na. Kayo ikukulong sa ACC. Judas kayo. Halaka. Windelin Ladama. Sa mga galit kay Sara Duterte sa mga ginagawa nyo sa kanya, kahit anong paninira, mas lalo siyang lumalakas sa totoo. Sa totoo lang, mas mabuti tigilan nyo na ang paninira sa kanya. Itigil nyo nang tumira ng septic tank. Mga kababayan ko, galit na galit ang mga tao. Buti alam mo, Tililing. Kaya natatakot ka na masyado. Masyado ka kasing maangas. Wala naman sa lugar. Ginagawa mo lang naman na mga Duterte ang trabaho nila para umunlad ang bansa natin. Hindi gaya ngayon, bangag-bangag. Para umunlad ang bansa natin, kasi nga kayo gusto nyo kurakot lang ng pera ng taong bayan. Kaya kayo gusto nyo umupo sa gobyerno hindi para magtrabaho at magsilbi.
sa bayan. Gusto nyo ang mahirap lang maghirap ng maghirap. Gusto nyo kayo lang ang umunlad para maging sunod-sunuran ang mahirap sa inyo. Kaya ngayon ang mga mahihirap pinag-aaralan namin ng maayos para maging huwara ng taong umaapi sa mahirap. Ayan, Trililing, yari ka na dito. Pag nagkataon, magtago ka na. Ayan. Pag nanalo si Sara, yari na. Iyak na itong si Trililinggo na ito. O, tuloy pa natin mga kababayan ko. Wala na Trillanes, umiyak ka na ng umiyak. Magtago ka na sa kubeta na super baho. Gaya ng kilikili mo, super itim, hindi naliligo. Grabe naman si si Sabas Galotera. Ng Purok Uno na Gillian Isabela. Driver nanonood kay The Wonders. Grabe naman, kasama nilang ang kanyang konduktor na si Arnel Galisa ng Purok Uno ng Tarlac City. Grabe naman, nanonood sila habang nagkakape. Si The Wonder talaga ang idol ko. Grabe naman yan, Arnel Galisa. Grabe, sabi naman ni Erwin Reotiras na alias Atong Ang. Grabe si Trililing. Wala namang ginawa. Ngak-ngak ng ngak-ngak. Grabe ka naman. Betlog na ang mukha mo. Grabe naman si Erwin Reotiras na yan. Grabe makabash. Galit na galit. Dating loyalista. Ayaw nang maging tangalista. Ituloy natin mga kababayan. Ang daming nanonood sa atin. Nasa 10,000 po. Unusual yung ganyan. Now, even yung mga binito ng Pangulo doon sa unprogrammed appropriations, medyo may umaangal. Kasi halimbawa, yung sa personnel na benefits, bakit nabawas yun? Pati yung dun sa subsidies ng GOCCs. Remember that PhilHealth is a GOCC. Meron talagang subsidy from the national government under the GAA, and usually it goes into MOOE. So yun, ang dami-daming questions. Bakit tinatanggal yung mga yan? And bakit and where did the pork go? Bakit dati nakikita natin nasa unprogrammed, di ba? Pero ngayon they are somewhere else. So isa pa 'yon. The president said na nagtanggal siya dun sa unprogrammed appropriations, pero he didn't mention anything about yung mga increases sa NEP in things like farm to market roads, yung health, yung subsidies for healthcare, yung mga pinamimigay as a form of medical assistance, pati yung mga IX, assistance to individuals in crisis situations. Tumaas yun. Those are again higher than the NEP. But the president did not say anything about it at hindi niya vinito yung sobra. Opo. So, again, budol na naman. Meron pong pahayag sa isang panayam kay Acting Secretary ng DBM, Ronaldo Toledo. Ang sabi nga niya rito, binigyang diin niya ng mga program funds, pwede lang ma-release pag may excess revenues, which ang bansa po natin laging deficit po tayo. Tapos dadaan daw sa rigid validation at mag-secure pa ng certification mula sa Bureau of Treasury. Kinote siya dito, sabi niya rito, hindi ito illegal, ito ay binigay ng Kongreso. Sinabi ng na ito ay binigay ng Kongreso sa amin at ayon sa batas, pwede po natin gamitin bilang to stop that, lalo na yung mga project na urgent at saka kailangan nating implement. Kung kailangan palang i-implement, bakit kailangan nasaan program? Correct. Dapat pinondohan na yan to begin with. Diba? Dapat prioritize natin yung pagpopondo ng mga proyekto na yon if they are so necessary and so urgent. So hindi mo ilalagay sa unprogrammed kung napaka-urgent. So isang hinanakit ko dyan, yung mga trend na bawasan na naman yung budget para sa mga trend, and so nadidelay ng nadidelay. So isa pa yun, that should be given a top priority, pero ang daming excuses, right of way, nag-start pa lang ngayon ng drilling, ginagawa yung North Rail, etc. Pati yung kabagalan sa paggawa ng MRT7, ang dami pa rin mga issues. So
Kumbaga, the priority projects are misnamed. Hindi sila priority. Given na ganyan yung attitude tungkol sa ating budget, napupunta pa sa mga unprogrammed appropriations. Yung nababanggit po ni Senadora Amy for impeachment kay Vice President Sara, nakikita nyo rin po ba na still same? And nakikita nyo rin po ba na uusad? Kasi mahigit 2 taon na lamang po, election na. Correct. Possible ba mag-recalibrate dito, re-strategize yung mga mambabatas ukol dito sa pagkukonsidera, or mananatili silang okay lang kasi meron silang budget? Well, tingin ko it's irresistible talaga yung budget. Kung totoo yung sinasabi nga ni Senadora Amy na yung soft pork ay para pondohan ng impeachment, alam natin na yung term na pondohan ng impeachment ay supposedly babayaran yung mga boboto, yung mga, let's say, yung mga mambabatas na involved dyan. So, tingin ko, it's very irresistible Kasi, but if hahanay yung mga mambabatas, lalong-lalo na yung mga kongresista na magko-conduct ng impeachment, kung hahanay sila pabor sa impeachment, ang laki habang lumalapit sa 2028, tumataas ang risk nila. So, kumbaga, baka katapusan na ng political career yung kapalit ng pera na matatanggap for impeachment. As to your other question, tingin ba matutuloy yan? Hindi talaga mapipigilan yung Makabayan Black na mag-file ng kanilang reklamo for impeachment. But will it prosper? Nagbago yung rules ng impeachment proceedings sa House of Representatives. Nagdemand ayon sa Korte Suprema dun sa kanilang desisyon, kailangan may due process. Kasi pinag-uusapan nung time na yon yung 1/3 vote, no? Pag 1/3 vote, it can be certified at pupunta na sa Senado. Ang ginawa ng House is meron silang parang mysteriously appearing fourth complaint for impeachment. Tapos naging articles of impeachment in less than a few hours. Walang presentation of evidence, hindi pinag-usapan yung mga charges against the Vice President, walang opportunity for her na sumagot, walang opportunity na makita yung articles of impeachment ng mga tao who were voting on it, yung mga kongresista, and wala ring opportunity na i-test yung evidence, like kung ang witnesses through questions and answers, through probing questions sa kanila. Walang pagkakataon at all. It was just, they produced the complaint, they voted on the complaint, tapos pinadala na sa Senado. Hindi na nila mauulit yan. So ngayon, kailangan ma-produce yung complaint for impeachment, kailangan maipakita yan sa lahat ng boboto. O yan mga kababayan, di ba itong mga dilawan, pinklawan, bangagista, loyalista, bobolista, bayadlista, turugista, durugista, kambyohista, masahista. O mga kababayan, di ba sinusulong nila yung bagong impeachment na ikakaso kay Sara Duterte. Yun nga lang mga kababayan, mahina ang kanilang ikakaso. Kahit itong bangagista na pari, nasa lista. Mga kababayan, wala. Pating si Madriaga, wala po. Naggumagamit pa na isa daw siyang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Yun nga lang, itinanggi po na siya ay miyembro ng Iglesia ni Cristo. Sinagot po ng Net25 ito, hoy, wag mong gamitin ang Iglesia ni Cristo para sa iyong sariling katangahan. Huwag mong gagamitin para maging credible ka. Ayan, na sabuntuli ni Marcoleta. So ngayon mga kababayan, ano bang sinasabi ng mga komento ng mga kababayan natin na naniniwala po sa katwiran at sagrado na batas na ito? Ito po, ang sabi po ng komento, no need project unless may balik ang nakaw na pera ng bayan
Totoo, mas malaki pa ang budget ng 2026. Mambubudol talaga ang mga government officials natin ngayon from press pababa. Pangungurakot lang ang alam. Gawin ni BBM, walang project. Ay nako, itong BBM administration puro budol. Kaya nga, mga taong bayan wala ng respeto. Pinagtatawanan na lang nila ito sa media. Lalo sa mga comment ng tao nang mag-resign ka na kasi no more Marcos. Kayo-kayo lang mismo ang nagkukurap-kurap. Puro lang kayo puna. Wala naman kayong magagawa. Puro lang kayo ngaw-ngaw. O ayan mga tangalista nagko-comment. Kaya itong bulkan mga kababayan sa Bicol ay nagagalit na ang bulkang mayon kay BBM. Okay? Ayan po ang ating pasabog dito. Maski si Trillanes ay nanginginig na po sa takot. Matindi po ito. Dahil takot na takot siya na maging presidente si Sara Duterte sa 2028. Kasi nga po mga kababayan, katapusan na po ito ng kanyang karera. Balik himas rehas na ito at ihanda ang pamada. Namimiss ka ni Kosa. Mga kababayan, kung umabot ka sa bidyong ito, maaaring komento mo kung saan ka po, anong lugar ka at re-replyan kita. At isa-shout out kita. Okay? At pipili po tayo ng kabayan natin na may shout out para bilang pasasalamat po mga kababayan. Watching from Singapore, ito po ang ating kabayan. Richie Panero. Good morning po, The Wonders Philippines, watching from Cebu. Gaspar Beltran. Diba? Sabi naman ni Elda 2342. Watching from Milan, Italy. Wow, salamat sa Diyos. Lalabas sa si Tatay Digong. Ayan, mga kababayan po ang mga nagko-comment. Ang maswerte nating napili. Kasi random lang itong shoutout nito. Salamat po. This is The Wonders Philippines. For transparency, for a better democracy. Mabuhay ang mga makabagong bayani na lumalaban sa korupsyon. Senador Marcoleta, General Pocis, at mga magigiting na mga kasama ni Senador Marcoleta. Mabuhay ka, BP Sara. Nandyan na naman ang mga kawatan na kakasuhan ka ng kung ano-ano, okay? Pag-pray po natin na maging maganda ang takbo ng Pilipinas. Dahil alam niyo naman, nagkalat po ang mga magnanakaw ngayon. Okay? This is The Wonders Philippines. Isang like, isang share po, at isang subscribe. At pasabugin nyo po ang komento para mas maganda, mas marami ang diskusyon. Okay po? Mabuhay. Itigil ng pangbubudol. Mabuhay po.